Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Yorkton Unida Christian Church. Happy Lord's Day po muli sa inyo at dalangin ang aking puso na datnan kayo ng pamamahayag na ito, ng mensaheng ito, na kayo pong lahat ay nasa mabuting kalagayan. I hope medyo maganda-ganda na ang panahon sa oras na ito. At dalangin ko na ma-enjoy natin ang medyo mainit-init na panahon ngayon. Dito po sa Manitoba, medyo maganda ang weather namin dito ngayon at hanggang sa mga susunod na mga araw. Dalangin ko na ganun din naman dyan sa inyo ay medyo wag naman masyadong lumamig pa. Ganun pa man, ang sabi nga, every season, God is good. Amen po ba? Ang ating Diyos sa lahat ng panahon ay kasama natin. At anuman ang kalagayan ng buhay, pinaniniwalaan natin na hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Sa araw pong ito, muli tayong mag-aaral at samahan po ninyo ako sa talatang ating pagbubulayan ngayong umaga. Ang pamagat ng ating mensahe ngayon, The Call to Build Deep. At hahanguin natin ang ating pag-aaral sa Luke chapter 6, 46 to 49. Ito po ay isang panawagan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. At ito po ay isang mahalagang mensaheng mapagbulay-bulayan ng bawat isa. Let us proceed by reading the scripture. Luke 6:46-49, English Standard Version. Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you? Everyone who comes to me and hears my words and does them, I will show you that he is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. And when the flood arose, the stream broke against that house and could not shake it, because it had been well built. But the one who hears and does not do them is like a man who built a house on the ground without a foundation. When the stream broke against it, immediately it fell, and the ruin of that house was great. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga banal na salita. Saglit po tayong tumungo, tayo po'y manalangin. Gawin mo pong kaluguran ang salita ng aking bibig, ang pagbubulay ng aming mga puso sa iyo, Panginoon, aming Diyos, aming malaking bato, aming manunubos at tagapagligtas. Amen. So what makes a building last through storms, earthquakes, and floods? Ano ang pangunahing dahilan? Bakit ang isang istruktura, ang isang building ay tumatagal sa kabila ng bagyo, ng lindol, o ng baha? Ang sagot po ay hindi pintura, hindi bubong, hindi rin mga pader. Ito ay ang pundasyon. So what makes a building last through storms, earthquakes, and floods? It is not the paint, not the roof, not the wall, but the foundation. Napakahalaga nito. Mga kapatid, ang pundasyon ang tibay ng anumang istruktura. Kaya bago ilagay ang pader, bago ilagay ang mga poste, lalo bago ilagay ang bubong, sisiguraduhing matibay ang pundasyon. Jesus gives a striking illustration in the passage that we read. There are two builders with two houses with one storm and two different results. Sa talatang binasa natin, may dalawang nagtayo, may dalawang bahay na itinayo, may isang bagyo lang na dumating, pero may dalawang magkaibang resulta. Mga kapatid, this isn't just a parable for individual lives. It is also a message of the Lord for the church. Yung mga tinawag ng Diyos para sa kaligtasan, ang mensaheng ito'y para sa atin. If we want our church to stand strong in the storms of cultural pressure, spiritual attack, and even internal conflict, the church must be built on firm foundation. Sa panahong ito, mga kapatid,
alam natin ang pressure sa simbahan. Ang pressure ng mga bagong katuruan. Ang paalala ni Pablo, darating yung panahon na ang mga tao ay hindi na makikinig sa sound doctrine. Pipiliin nilang makinig sa mga turo ng demonyo. Paalala niya to kay Pablo, kay Timoteo, sulat ni Pablo kay Timoteo. May mga magbabawal ika sa pag-aasawa. Maraming ganong relihiyon ngayon, bawal na mag-asawa. May pinagbabawal na mga pagkain na hindi naman ibinawal ng Biblia dahil nabibili sa pamilihang bayan. At hindi lang yon, sinabi rin ni Pablo kay Timoteo na magiging mapanganib ang huling panahon. People will be lovers of self, lovers of money, no? Mga taong may anyo ng kabanalan pero nilayuan naman ng katotohanan nito. So there will be attack on cultural pressure, spiritual attack. Pero hindi lang yun ang problema ng simbahan, minsan internal conflict. Kapatid sa kapatid, hindi nagkakaunawaan. Minsan po ay pagpaparanyahan, pasikatan, pagalingan ng ministry, at kung ano-ano pang nagiging conflict sa loob ng simbahan. Kaya kailangan na tayo bilang mga mananampalataya, matibay tayo at ang ating pundasyon. Obedience to Christ, grounded in the Word of God, is the solid foundation. That is the solid, firm foundation. The church must be obedient to Christ and should be grounded in the Word of God. Bakit? Sabi po sa Luke 6:46 na atin pong binasa, napakadelikado yung tinatawag na lip service. Let us look at the danger of the lip service. Ito po yung context Kaya po, binanggit ng Panginoon ang parable sa two builders. It is because of this. Ang sabi ng talata, "Why do you call me Lord, Lord, and not do what I tell you?" Ang paliwanag, kino-confront ni Jesus dito ang hypocrisy ng mga taong tumatawag sa kanyang Panginoon pero hindi naman sinusunod ang kanyang utos. Ang tawag po ng Panginoon sa mga taong ito ay hypocrites. A name without obedience is empty. Many churches proclaim Christ with their lips, but they deny Him with their practices. Kaya pag sinabi natin ang Panginoon ay ating Panginoon, tapos taliwas naman yung ating ginagawa, hindi ayon sa gusto ng Panginoon, lumalabas tayong mga ipokrito. At napakadelikado nito. Sabi nga, it is possible for people to sing the right song, use Christian language, and yet refuse to submit to the authority of Christ in how we lead, in how we love, and how we live. Amen po ba? Now, what is lip service? Paano ba natin bibigyan ng definition yung lip service? Ang lip service refers to saying the right words, often words of worship, hallelujah, hallelujah, hallelujah. May kilala ho ba kayong gano'n? Na yung hallelujah parang 2.5 lang. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, na parang mumurahin lang yung mga katagang yun. Ang daling sabihin. No? Lip service refers to saying the right words. Hindi po mali ang mag-hallelujah. Hindi mali ang praise the Lord. Pero kung sinasabi lamang ito, without commitment, without love, without sincerity, or corresponding action, ang tawag doon ay lip service. Lagi nating naririnig yung katagang, we should walk the talk. We must walk the talk. Yung sinasabi dapat ipinamumuhay. It is always a form of hypocrisy kung puro salita tapos walang gawa. No? Yung merong outward expression, dapat kung ano yung sinasabi, dapat ay nagmamatch kung anong ginagawa. Ito po yung hamon sa atin.
Anong biblical warning against lip service? Sabi sa Isaiah 29:13. Ewan ko kung familiar kayo rito. Ang sabi po kay Isaiah, "These people draw near with their mouth and honor me with their lips." No, look at that. Itong mga taong ito, they draw near with their mouth and honor me with their lips, while their hearts are far from me. So dito po makikita natin, God condemns worship that is merely external. Galit na galit ang Diyos sa puro hallelujah, hallelujah, amen, amen, praise the Lord, pero hindi naman nakikita sa buhay na isinasagawang pinupuri talaga nila ang Diyos at niluluwalhati nila. Ano bang nais ng Diyos? God desires genuine devotion that flows from a transformed heart, not routine or performance. Sa Matthew chapter 15, 8 and 9, eto si Jesus, kinote niya si Isaias. Pareho yan. Isaiah 29:13 ay ang kataga ng Panginoon sa Matthew 15, 8 to 9. Na ang sabi, "These people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching doctrines and commandments of men." So sa aklat pa lang ni Isaias, prophecy na ang mga tao ay ganito kaipokrito. Maraming mga tao ang kunwaring makadiyos kasi nagpapahayag ng mga katagang makadiyos pero hindi naman ipinapamuhay. At ito ay binigyang emphasis ng Panginoon sa New Testament. Jesus confronts religious hypocrisy. Lip service leads to vain worship. Ano yung vain worship? Worship that has no value in the eyes of God. Worthless worship. When we worship God with our lips, wherein yung ating puso naman malayo sa Diyos. Yung ating isipan ay hindi tumutugma sa ating mga sinasabi. Hallelujah tayo ng hallelujah. Iniisip natin, naku, may overtime pa ako. Kailangan ko na matapos to at papasok pa ako. Naku, kailangan na matapos ang pananambahan dahil magluluto pa ako ng tanghalian. So, hindi nagmamatch. Importante na kapag sinabi nating hallelujah, talagang ang puso'y nagpupuri ng may katapatan sa Diyos. Now, why is lip service dangerous? Bakit delikado yung lip service, mga kapatid? Una, it deceives the person themselves. Ano sabi ng Santiago 1:22? Do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Huwag ninyong dayain ang inyong mga sarili, huwag kayong maging mga tagapakinig ng salita. Dapat kayo ay maging tagatupad nito. One may believe they are spiritually simply because they speak Christian language. Pero sinasabi rito, dinadaya nyo lang ang inyong mga sarili. Dahil hindi sapat ang maging hearer or speaker of the word. You must be a doer of the word. Amen? So, lip service is dangerous. Second, it misled or misleads others. Romans chapter 2, 23-24, you who boast in the law, you dishonor God by breaking the law. As it is written, God's name is blasphemed among the Gentiles because of you. Anong ibig sabihin? When professing Christian act contrary to their words, it damages the witness of the church. Napupulaan ng simbahan. Ano po ang sabi sa verse 24? As it is written, God's name is blasphemed among Gentiles because of you. Sino ba ang dapat asin at ilaw? Di ba yung mga mananampalataya? Kung ang asin walang alat at ang ilaw walang liwanag,
Sinong mapupulaan? Ayan ika, Kristiyano, linggo-linggo, hallelujah, hallelujah. Pero ang mga buhay naman, puro kadiliman. Wala ring alat ang kanilang mga buhay. So lip service mislead other people. At pangatlo, it provokes God's judgment. In Revelation 3:15-16, because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Jesus rebukes the lukewarm. Jesus rebukes the Laodicean church in Revelation chapter 3. Ayaw ng Panginoon ng malahiningang paglilingkod eh. It is either ikaw ay mainit na mainit, no? O ikaw ay malamig. Pero hindi pwede na ikaw ay malahininga. Amen mga kapatid. No? Huwag niyo po ipagkamali. Yung malamig, sino ba may gusto ng soft drinks na mainit? Wala. Lalo naman siguro soft drinks na malahininga. Pag gusto natin soft drinks, gusto natin malamig, refreshing. Dapat ganun ang Kristiyano, refreshing. Katulad ng soft drinks. At kung kape, ewan ko, yung iba gusto iced coffee, nauuso na ngayon yon. Pero gusto ko sa kape, mainit. Kasi ang kape, dinisenyo talaga sa mainit. Hindi naman matutunaw ang kape sa malamig eh. Natutunaw talaga ang kape sa mainit. At kapag malamig at minus 35 degrees or minus 40, ang kape, nagbibigay siya ng soothing pleasure kapag iniinom. Ganon dapat ang mga Kristiyano. Katulad ng mainit na kape o mainit na sopas, pag ininom mo, nakapagpapaginhawa o pag kinain mo, nakakapagpaginhawa. Pero sinong iinom ng malahiningang soft drinks? Malahiningang kape? Ayaw ng Diyos nun. Ang gusto ng Diyos, magsilbi tayong refreshment at magsilbi tayong init na papawi sa ating lamig. Amen? Kaya yung lip service, malahiningang paglilingkod, dangerous yun talaga. At pang-apat, it replaces obedience with performance. God desires faithful obedience, not just religious talk. Ang gusto ng Diyos ay faithful na pagsunod. Sabi nga, yung delayed obedience is disobedience. Mahalaga ang faithfulness. Sa 1 Samuel 15:22, ano sabi ng Panginoon? To obey is better than sacrifice. Kahit ikaw ang pinakamaraming ibinigay sa simbahan, kung hindi ka naman marunong sumunod, wala din itong silbi. So, minsan yung lip service, it replaces obedience with performance. Kaya delikado ito. Now, sa Bible, maraming examples of lip service. Tingnan po natin ang ilan. Mga mukhang okay naman, pero hindi. Ang isa sa halimbawa niyan, sa Matthew 23, yung mga Pariseo. Naalala niyo ba mga kapatid, yung publikano at saka yung Pariseo sa Luke chapter 18, umakyat sila sa templo para magdasal. Sinimula ng Pariseo ang pananalangin at ang sabi niya, Panginoon, ako po ay nagbibigay sa mga dukha. Nag-aayuno ako. Ako po'y nananalangin. Ako po'y nagbibigay ng aking ikapo. Hindi ako katulad ng publikanong ito. Sa Matthew 23, galit na galit ang Panginoon sa mga Pariseo because outwardly, they are very religious, but inwardly, sila'y corrupt. Sabi, nagbibigay kayo ng ikapo. Ang sabi ng Panginoon, mabuti yan. Pero puro pakitang tao kayo. Kinakalimutan nyo ang justice. Pinababayaan nyo ang mga balo. So magaling lang kayo sa mga papuri ng iba. Kaya one example of lip service, ang mga Pariseo. Inilarawan ng Panginoon ang mga Pariseo bilang mga viper, ulupong. Can you imagine sa panahon natin ngayon, yung tao tawagin mong isa kang ulupong. Gaano kasakit yon? Isa kang makamandag na ahas.
Yung sabihan ka ng ahas ka, di ba masakit? Pero hindi lang yun. Tinawag ng Panginoon ang mga ipokritong pariseyo na mga nityong pinaputi. Malinis ang labas, bulok ang loob. So those are the sample of lip service in the Bible. Another one is Judas Iscariot. He called Jesus Rabbi. Tinawag niya si Jesus na guro. Pagkatapos, hinalikan niya ito at ipinagkanulo. Di ba? Kunwari, guro. At sinabi niya do sa mga dadakip sa Panginoon, ang halikan ko, siya ang inyong dadakpin. Kasama, 3 years, tagapag-ingat ng kaban. Pero ito ay lip service lamang. Hindi ito tunay na paglilingkod. Meron pa sa Bible sa Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira. They lied about their giving. Para to gain spiritual approval. Alam niyo po ba kung sino unang nagbigay sa Book of Acts? Ang una doon, si Barnabas. Ibinenta ni Barnabas ang lahat ng kanyang ari-arian, mga lupain, ibinigay niya sa simbahan. Bakit? Kasi alam naman natin ang kwento ni Barnabas Siya ang naging kasama ni Pablo sa misyon. Kung kayo naging pamilyar sa ating exposition ng Book of Acts, nakita nyo na talagang naging masigasig si Barnabas. Sa first missionary journey nila ni Paul, siya ang kasama niya. Kaya, naunawaan natin, kaya ibinigay ni Barnabas sa simbahan ang lahat ng kanyang pag-aari kasi di na niya kailangan yun. Talagang, he will go to the mission field to obey Christ and preach the word. Yun ang totoong halimbawa ng service. Pero itong si Ananias at si Sapphira, dahil nagbigay si Barnabas, na inganyo sila. Gusto na rin nilang tumanggap ng pagkilala dahil sila'y magbibigay. Subalit, nagsinungaling sila. Hindi naman nila ibinigay talaga yung lahat ng pinagbentahan. Mga kapatid, it is not about giving. It is an issue of lying. Kaya yung pagbibigay, mahalagang aspeto yan mga kapatid dahil dyan nasusubukan kung ano ang tibay ng ating pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos. Hindi mahalaga kung anong binigay mo. Ang importante rito mga kapatid, ito ba ang pananampalataya mo? At ang pagbibigay ni Ananias at ni Sapphira, palatandaan na ang layunin lang nila ay makagain ng spiritual approval. Now, how can we apply this ngayon? Mga kapatid, if we want to be a church on a firm foundation, we must not only profess Christ, but also obey Christ. Pupunta na tayo ngayon sa mga talata, tapos na introduction ko. Puntahan na natin yung verses na ating binasa kanina at sisimulan ko na ang sermon. Doctrine and duty must go together. Yung ating alam, yung ating pananampalataya, at ang ating tungkulin dapat magkasama. Amen? Puntahan natin ngayon ang exposition ng Luke chapter 6. Ang panawagan ay a call to build deep. Sa 6:47 hanggang 48, everyone who comes to me, kung tayo susunod, at nakikinig ng aking mga salita at ginagawa ito, ay katulad sila ng isang lalaki o isang taong nagtayo ng bahay, nilalima ng hukay at inilatag ang pundasyon sa bato. Everyone who comes to me and hears my words and does them is like a man building a house who dug deep and laid the foundation on the rock. Ano paliwanag? Notice 3 verbs. Come, hear, and do.
That's the process of building a strong church. Come, hear, and do. Hindi lang nakinig, ginawa ang kanyang napakinggan. We must come to Christ as the chief cornerstone, Ephesians 2:10. We must hear His word regularly, faithfully, and rightly dividing the word, not only every Sunday, but kung pwedeng gawin every day, every time. At we must do what He says, living out His commands in the community. That is the process of building a strong church. Huwag natin pabayaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa ng iba. Lagi tayong makinig ng salita ng Diyos, pumunta sa simbahan. Let us come to the church, let us hear the Word of God, and do what the Word of God says. Amen? Kaya habang wala si Pastor Epi, anong advice ko sa inyo? Go to the church. Hindi ho magandang nakikinig lang kayo sa online worship ng iba. Magsama-sama pa rin kayo bilang mga kapatiran. You need to come. And then hear the Word of God. It doesn't matter. Pwedeng recording na katulad nito. Pwedeng merong nagpipreach. Pwedeng kayo'y nagbabasa ng malakas. It all depends on how you hear the Word of God. It doesn't matter kung paano. Basta sa inyong pagtitipon, may nangangaral ng salita ng Diyos at ang pinakamahalaga sa lahat, hindi lang pinakinggan, isinagawa natin ang ating nadinig. Amen? I would like to give you an illustration. Imagine building a house on the beach without digging. Di ba? Madali? Mabilis. Attractive. Tabing dagat eh. But when the tide comes, surely the house will collapse. Amen? But the builder who dig, nilaliman, umabot sa bato ang hinukay. It will take more effort. Hindi madali. Mahirap. But the result is lasting stability. Sino ba may sabing madaling mag-aral ng salita ng Diyos? Sino ba may sabing madali lang magbasa at humanap ng oras para magbasa ng salita ng Diyos? Sino ba may sabing madaling manalangin? Hindi. You need to be intentional. You need to be intentional to come. You need to be intentional to hear. And you need to be intentional to do. Yung mga verbs na yun, come, hear, do. Those are not easy to obey. Pero pag ginawa natin yon, magre-resulta ito ng lasting stability. Ang Kristiyanong gumagawa nito, dumaan man sa bagyo, may mga depressing situation, dumating man sa karamdaman, dumating sa kamatayan ng walang na mahal sa buhay, dumating sa pagkawala ng trabaho, dumating sa kasalatan, mananatiling matibay, hindi matitinag. Hindi dahil matibay ang bubong. Hindi dahil malaki ang mga poste. Hindi dahil maganda ang pintura. Matibay dahil matibay ang pundasyon. Amen? Bakit ito kailangan? Bakit kailangan ng solid foundation? Pangatlo, because the storm will come. Luke 6:48-49, who dug down deep and laid the foundation on the rock when a flood came. Surely there will be a flood. Anong paliwanag dito? Jesus does not say, if a flood comes. But Jesus says, when the flood came. Tandaan ninyo mga kapatid, every church will face a storms. Amen? May bagyo ba sa Yorkton ngayon? May bagyo ba ang iglesia ngayon? May bagyo ba ang pamilya mo ngayon? May bagyo ba sa personal na buhay mo ngayon? May bagyo ba sa hanap buhay? May bagyo ba sa wallet? May bagyo ba sa bangko? May bagyo ba
sa puso mo, whatever it is, hindi naman natin yan maiiwasan. Sa Bible, ang sabi, may persecution or pressure from the world. May division or sin within. May false teaching or spiritual apathy. A church built on programs, personalities, or popularity will fall. But a church built on Christ and His Word will stand firm. Amen, mga kapatid. Bilang example, mayroong mga several examples of storms that the church may encounter, both from the scripture and spiritual experience. Yung mga storms can be spiritual, can be moral, can be doctrinal, can be relational, or even external. Anything that threatens the unity of the church, the faithfulness of the church, and the mission of the church, those can be considered as storms. Bibigyan ko kayo ng ilang mga example ng mga storms na pwedeng dumating. 1, persecution from the outside. Biblical example niyan, Acts 4-5. The early church faced threats and imprisonment for preaching Christ. Ang modern example sa panahon natin, churches in hostile countries where Christian worship is restricted or punished. Sa Canada, akala natin napakalaya natin, pero merong bill ngayon na ipinapasa, yung C9. Kapag naipasa yung C9, ano yon? Ang pagbabawal na ng pagbasa ng Biblia o ng anumang religious materials na hateful. Ang Bible talaga hateful eh. Kailan nagiging hateful ang Word of God? Kapag nakakasakit sa iba. For instance, nilalang ng Diyos ang tao bilang lalaki at babae. Sa mga bakla, sa mga homosexual, sa mga gay, sa lesbians, hurtful ito. Kasi di naman tayo papayag na meron pang ibang nilikhaan Diyos. So pag binasa niyo yung Genesis 1:26, 27, hurtful na yon. Enough para ang pastor ay damputin at ipakulong. Kung ganun at makukulong ang pastor, sino pa magpipreach? Akala natin napakalaya ng Canada, pero pag naipasa ng liberal ang batas na yon, paatibayan na lang ng pananampalataya talaga. Ano epekto nito? Fear, scattering, or temptation to compromise the gospel. Ganun na lang talaga. Makikipag-compromise ka. Pipiliin mo ang imemensahe mo, sisiguruduhin mong walang masasagasaan. Kakaiba sa mensahe ni Jesus na tinawag niya, kagaya ng binanggit ko kanina, ang mga Pariseo bilang mga viper, bilang mga hypocrites. You can no longer say those words once na naipasa ang C9 law. Indeed, 2 Timothy chapter 3 verse 12, indeed, all who desires to live a godly life in Christ will be persecuted. Kaya, storm yan mga kapatid, nagbabadya. At hindi maiiwasan, darating ang panahon na yan. Pangalawa na storm ay false teachings and doctrinal error. Biblical example niyan in Galatians chapter 1. Si Apostle Paul warns about turning to a different gospel. Ang modern example sa panahon natin ngayon, ine-embrace na ng simbahan ngayon ang mga heretic teaching like universalism. Ano ba yung universalism? Yung paniniwala na dahil ang Diyos ay pag-ibig, mahal niya ang lahat ng tao, walang mapapahamak, walang impyerno, walang langit. O yan yung teaching ng universalism, lahat ng tao ay mahal ng Diyos, lahat ay maliligtas. But that is not what the Bible is teaching sa ating pagkaunawa. Yung mga prosperity gospel, mga health and wealth movement, or denying the authority of the scripture. Yan po yung mga false teaching and doctrinal error. Marami na po kayong narinig sa akin, lalo sa Tinig ng Pag-asa, ng mga teaching na katulad niyan.
Ano epekto nito? Spiritual deception, weak theology, and departure from the faith. 2 Timothy 4:3, ano sabi? For the time is coming when people will not endure sound teaching. Amen? Ano pa ang bagyo na kailangang maging matibay ang simbahan? Moral failure in leadership. Biblical example, 1 Samuel chapter 2, yung mga anak ni Eli, mga corrupt priest who defiled the temple. Mga lingkod sa templo. Pero sinisipingan yung mga babae na naghahandog sa templo. Kinukuha yung mga magagandang piraso ng karne na inihahandog para sunugin. Yan yung example sa Bible. Si Opni at si Phineas. Yan yung mga anak ng propeta Eli. Sa panahon natin ngayon, modern example, mga scandals involving pastors, leaders falling into immorality, abuse, corruptions, love of money. Kita po natin yan eh. Nakakalungkot. Pero ang mga pastor nahuhulog sa mga imoralidad. Pagkagahaman sa posisyon, pagkagahaman sa pera, moral sexual failure, at marami pang iba. Ano effect nito? Loss of trust, division, damage to the church's mission and witness. Kaya ang paalala, 1 Timothy 3:2, an overseer must be above reproach. Kaya panalangin nyo kaming mga pastor. Panalangin nyo po ang inyong pastor, ang inyong lingkod, yung mga nangunguna. Kasi maaari na pagdating ng unos ng bagyo sa buhay ng mga pastor, kapag walang matibay na pundasyon, ay gumuho. Amen? Ano pa? Pang-apat, division and conflict within the church. Common. This is very common. Lalo na nga kung kokonti naman, di po ba? Pag kokonti tayo, tayo-tayo lang lagi. Dahil tayo-tayo lang lagi, malaki ang trabaho, kokonti tayo, nangyayari? Napapagod tayo, lagi na lang ako. Lagi na lang kami. Yung iba ayaw maglingkod. Napapagod na ako. Ang biblical example niyan, 1 Corinthians 1:10-13. The church was divided over loyalty to different leaders. Minsan, nagkanya-kanya. Meron kay Apollos, meron kay Pablo. A modern day example, churches splitting over personal preference, minsan politics, minsan unresolved offenses. Ang epekto, broken relationships, stunted growth. Ano ba yung stunted? Nagiging unano yung growth ng simbahan. At dahil doon, nadidishonor ang Panginoong Hesukristo. Paalala sa atin, John 13:35, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Amen? Ano pa? Panlima, spiritual apathy or lukewarmness. Ito yung Revelations chapter 3 na binasa natin kanina. Yung Laodicean church, malahininga or self-satisfied. Ang modern example niyan, yung mga churches that have lost zeal for evangelism, for prayer, for holiness, and for mission. Nasanay na lang ng ganon. Every Sunday, ganon, may isang prayer meeting, that's it. Wala nang evangelism, ayaw nang magsipagdasal. Ang kabanalan ay hindi na prioridad. Ano epekto nito? Diminished spiritual life, worldliness, and ineffectiveness sa ministry. Kaya ang panawagan, Revelations 3:2, wake up and strengthen what remains and is about to die. Amen? Ako, ang dami nito 10.
Panlima, lilima pa. Ano pa? Gusto niyo pa ba mga kapatid? Dagdagan pa natin yung mga bagyo. Pang-anim, financial pressure or materialism. Biblical insight, Matthew 6:24. Sabi ng Bible, di ka naman makapaglilingkod ng sabay sa Panginoong Diyos at sa pera. You cannot serve God and money. Ang modern example nito, churches overly focus on building programs or material success rather than gospel work. Ang Winnipeg Unida is one example. Ang sabi ko sa kanila, unahin natin ang gawain. Unahin natin ang ministeryo. Unahin natin ang misyon. Suportahan natin ang Unida Christian Church of Canada. Huwag nating intindihin yung building fund. Huwag nating intindihin ang pag-iipon ng pera. Gawin natin ang ipinapagawa ng Panginoon. Bibigyan tayo ng Panginoon ng building na inyong gusto sa kanyang panahon at sa kanyang paraan. And God fulfilled His words. Amen? Ano epekto ng financial pressure or materialism? Compromise in priorities. Lagi na lang ipon ng ipon, magpapatayo tayo building, kailangan tayong magka-building. Ano nangyayari? Nagiging greed ang mga tao, greedy. Nagkakaroon ng distraction from spiritual mission. Inuuna yung ipon ng ipon. At alam nyo, ang mga miyembro, pag alam na ipon lang kayo ng ipon, napapabayaan ang gawain, hindi na rin sila magbibigay. Pero pag inuna natin ang gawain, people will give money. People will focus on giving because they know that the church is doing the work of the Lord. Amen? Kaya kailangan ng matibay na pundasyon, mga kapatid. Pampito, crisis or disaster. Example niyan, pandemic, war, famine. Yan. Modern example, COVID-19. Pinatigil ang worship. Pinatigil ang fellowship. Walang nagmisyon. Ano naging epekto? Fear, isolation, decline in participation, confusion over theology or suffering. Pangwalo, cultural pressure to conform. Modern example, churches pressured to affirm unbiblical ideologies. Katulad ng same-sex marriage, gender fluidity. Dati LGBTQ lang ngayon, nadagdagan pa na nadagdagan. Kung ano-ano na, matatapos nga yung alphabet sa gustong idagdag ng mga tao just to conform. Ano sabi ng Romans 12:2? Ang effect niyan, compromise, division, or legal troubles. But Romans 12:2 says, do not be conformed to this world. Amen? Pangsyam, internal pride, tradition, or legalism. Bagyo din yan. Mark 7:6-9, the Pharisees nullified God's word for the sake of tradition. Modern example, churches clinging to unbiblical customs of human rules over Scripture. Ang epekto, joyless Christianity, exclusion of others, spiritual stagnation are the effect. Amen? Panghuli, pansampu na ito. Loss of gospel-centeredness. 1 Corinthians 15, Paul remind the church of the centrality of the gospel. Modern example, churches focus on entertainment, politics, self-help instead of Christ. Di natin kailangan lumayo. Yung ating dating simbahang Iglesia Evangelika Unida de Cristo. Ilang panahon lang tayo na wala ron. Ngayon, wala nang kaibahan sa mga Pentecostal. Ano pa ba kaibahan nila sa mga kulto? Puro na lang lundagan ng lundagan, sayawan ng sayawan. Ang mensahe, mga kung ano-anong self-help tips. Mga propaganda na hindi naman biblical. Babasa ng isang talata, magpapaikot-ikot, kwentong konti, kwentong kung ano-anong kutsero, and then, sermon na ang tawag doon. Kaya ano effect nito? Powerless preaching,
unconverted members, loss of spiritual impact. Magsisitanda, gugulang sa simbahan, pero mga walang alam. Amen? Points to ponder. These storms test the foundation of the church. If a church is built on Christ and His Word, it can withstand any storms. Amen? Amen po ba? But, if the church is built on sand, on human opinion, on popularity, or even programs, surely the church will fall. Amen? Now, tuloy pa natin ang basa, hindi pa tayo tapos. Luke 6:48 to 49. Ano ang result? Dalawa. Either stability or ruin. Dalawang nagtayo, dalawang builder, isang bagyo, dalawa resulta. Yung isa, stability, yung isa, ruin. Basa. They are like a man building a house who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck the house, but could not shake it because it was well built. But the one who hears my word and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed, and its destruction was complete. Tingnan natin yung nanatili, the stable, the firm church. 1. Grounded in Christ, built on the apostles' teaching, empowered by the Holy Spirit, marked by holiness, love, and truth. Amen? Then what about the shaky church? 1. Ignores the scripture, follows worldly trends, prioritize members over discipleship, and the result, it ends in great ruin, is spiritually dead, even if numerically alive. Madami sa bilang, but they are spiritually dead. I-conclude natin ang ating mensahe sa umagang ito. Jesus is not just our Savior. Jesus is our foundation. Amen, mga kapatid? The church that builds on Christ's person, on Christ's work, and on Christ's word will stand any storm. Amen? So let us not be content with shallow soil or sandy theology. Mag-aral kayo. Pagsumikapan ninyong halukayin ng malalim ang salita ng Diyos. Let us dig deep into the Word, commit to biblical obedience, and depend on Christ as our rock. Amen? Now, for a reflection questions. Pagbulayan nyo ito mamaya sa inyong mga tahanan or habang nagfe-fellowship kayo, habang kumakain. Unang tanong, is our church truly built on Christ and His Word? Or are we relying on human strength and traditions? 2, are we hearers only or doers of the Word? 3, what are some storms we've faced or are facing, and how are we responding as a church? The last, how can we encourage deeper digging, more faithful preaching, more faithful teaching, and more faithful discipleship? Samahan niyo akong manalangin, tayo po'y tumungo. Lord Jesus, you are the chief cornerstone. Forgive us for times when we have called you Lord but ignored your commands.
Build our church not on shifting sand, but on the solid rock of your word. Lord, give us strength to stand in the storm, grace to obey, and unity to grow. May we be a church that glorifies you in every season, firm and faithful until you return. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong si Jesus. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga minamahal kong mga kapatid. Nag-enjoy po ako sa ilang linggo ng ating pagsasalo-salo. Sana hindi kayo nagsawa sa boses ko, hindi kayo nagsawa sa inyong lingkod. Babalik na po ang Pastor Epi. Salubungin niyo po siya ng may enthusiasm na muli ay bumalik ang kasigasigan ng bawat isa sa inyo sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. Bukas pa po yun. Bibiro lang o. Sa mga sanay sa Tinig ng Pag-asa, magpatuloy po kayo, makinig po kayo, at dalangin ko na lumago kayo sa paglilingkod sa Panginoon. God bless and happy Lord's Day, everyone.